Tahasang inakusahan ng kampo ni dating NBI Director Magtanggol Gatdula, sina Justice Secretary Laila de Lima at NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda ng pagsasabwatan. Hawak daw nilang ilang testigo para patunayang ambush me ang nangyari kay Esmeralda kamakailan at ibibintang umano ito kay Gatdula. Mariin itong itinanggi ni de Lima. Nakatutok si John Consulta. Hiniling ng kampo ni dating NBI Director Magtanggol Gatdula sa Manila RTC Branch 24 na payagan silang mabusisi at makunan ng litrato ang sasakyan ni NBI Deputy Director for Technical Operations Reynaldo Esmeralda. Nais din nilang makuha ang medical records at forensic examinations sa mga ebidensyang nakalap sa lugar na pinangyarihan ng anilay ambush me noong February 21. Yung ambush me will be the basis for his eventual arrest. At habang hinuhuli siya, attempting to fight ang mangyayaring senaryo. We want to avoid that, kaya nga we went to court. Pero pinalagan ito ni DOJ Secretary Laila de Lima. Masyado naman atang foul na yan. Hindi ko na nga alam kung maaawa ako o matatawa na lang ako kay former Director Gatdula. Baka because of his bitterness na hindi niya matanggap-tanggap yung nangyari sa kanya, ay baka nasisiraan na siguro ng ulo yan. To be fabricating and concocting this story about the Secretary of Justice being involved in a supposed plot to kill the former director. Ano ba yan? Mukhang walang karespeto ang mga yan Kanina, formal nang hiniling ni Gatdula na bigyan sila ng korte ng interim relief o proteksyon sa ilalim ng writ of amparo. Iniharap nila sa husgado ang dalawang testigo na kinausap daw ng ilang armadong lalaki na nagpakilalang NBI at hinahanap si Gatdula. Pakilala po sila NBI. Kinabahan lang po ako nung narinig ko po yung tao po sa likod. Yung tao po sa likod na sinabi na, nandiyan naman pala yung kaya natin nalahin yan. A threat, Your Honor, please, is enough to justify a writ of amparo. And the petitioner did not be an actual victim, Your Honor, please. If that were the case, then we'll have to wait for people to die or people to be maimed or tortured before a petition for the issuance of a writ of amparo can be filed. Mariin namang tinutulan ni Assistant Solicitor General Amparo Tan ang hiling ni Gatdula. Nais lang daw kasing umiwas ni Gatdula na harapin ang kasong kidnapping at illegal detention na isinampa laban sa kanya. Ang basa namin sa petition, actually it's prevention pa rin ng pag-i-investigate ng dun sa kaso ni O'Hara against Attorney Gatdula, but that is totally different from this case. Binigyan ni Judge Silvino ng 3 araw para makapagsumite ng kanilang written manifestations ang magkabilang kampo. Nagpalabas naman ng DOJ ng subpoena na nagpapaharap kay Gatdula sa isasagawang investigasyon sa March 12. Pero ayon sa kampo ni Gatdula, maghahain sila ng motion to suspend proceedings dahil sa nakabimbing prejudicial question sa Manila RTC. Umaasa si Gatdula, lalabas ang totoo sa korte. Kailan talagang maging handa. Opo. Sa korte na lang yung pupuntahan natin. Sa panayam naman ng JB News, napayak ang asawa ni Gatdula dahil sa pangamba sa kanilang kaligtasan. Asawa ko yan. You're worried? Of course. Ano ba yung prayer niya? Yung blast nila. Prayer niya na lang po. Prayer niyo. Of course, matapos na itong lahat. Tapos. Sinusubukan naman namin kunin ang panig ni Esmeralda pero di pa rin siya sumasagot sa aming mga text at tawag. John Consulta, nakatutok, 24 oras.